Sa bisperas ng Labor Day, nagpatikim na ng protesta ang mga grupo ng mga manggagawa. Kasama rin sa kanilang ipinoprotesta ang di manoy kawalan ng aksyon ng gobyerno sa mga stranded na OFW sa Saudi Arabia. Live mula sa Mendiola sa Maynila, may report si Mariz Umali. Mariz. Jessica, nabokya ang mga manggagawa. Ito ang tema ng kilos protesta na isinagawa ng partido ng mga manggagawa dito sa Mendiola ngayong bisperas ng Labor Day matapos ang kanilang dialogo kay Pangulong Noynoy Aquino kaninang umaga. Hawak ang mga itlog at malalaking letrang bumubuo ng bokya kay Pinoy, ipinarating ng partido na manggagawa ang kanilang protesta para ipahayag na wala raw dahilan para magdiwang sa araw na inilaan para sa mga manggagawa. Sa tingin ng grupo na uwi rin daw sa wala ang kanilang dialogo kay Pangulong Noynoy Aquino kaninang umaga. Hiling nila dagdag na sweldong 85 pesos across the board para sa mga manggagawa. Babaan ang presyo ng kuryente, matuwid na solusyon sa mga unemployed at underemployed na sa tala nila ay umaabot sa 11 milyon at security of tenure. Walang rason na mag-celebrate, kundi magprotesta sapagkat hindi yata naramdaman ng kasalukuyang gobyerno ang lalim ng problema ng mga manggagawa. Sa usapin ng sweldo, ang layo po ng agwat ng minimum wage na 456 sa cost of living na more than 1,000 pesos. Nag-alay din sila ng mga kandila para sa mga working class martyrs o mga manggagawang namatay umano habang nakikipaglaban para sa regular na trabaho. Nagprotesta rin ang grupong migrante dahil sa anilay kawalan umano ng aksyon ng gobyerno sa mga stranded nating kababayan sa Jeddah, Saudi Arabia. Tinutuligsa po namin yung sinasabi nilang pag-aasikaso kasi po 21 days o 23 days na po yung mamamayan natin doon na nasa labas ng konsulado, wala pa po silang napauwi kahit isa. Abala na rin ang Kilosang Mayo 1 sa paghahanda ng kanilang mga mural at effigy para sa isasagawang kilos protesta. Ang pagkilos o ang paggunita ng dakilang araw ng paggawa bukas ay mag-aanyo ng isang malaking protesta o paglihab ng protesta ng sambayan ng Pilipino laban sa gobyernong manhid sa sa kahilingan ng kanyang mamamayan. Jessica, bukas aabot daw sa 25,000 manggagawa mula sa Nagkaisa Labor Coalition ang magmamarcha mula Espanya hanggang Mendiola. Samantala yan, nakikita nyo naman, sila yung mga taga-grupong migrante pero sila naman ay magka-camp out na hanggang dito bukas. Sarado naman sa trapiko ang Mendiola mula ngayong araw hanggang bukas. Jessica? Okay, Mariz, may bago bang gagawin itong ating mga manggagawa? Gayong every Labor Day na asahan na natin, medyo expected na kasi yung magiging turn of events, no? May rally, meron sila mga isusulong na mga kanilang mga ipinoprotesta, etc. May bago ba tayong maaasahan tomorrow? Jessica, so far, base dun sa impormasyon binigay nila sa atin, ay ganun pa rin ang magiging takbo ng kanilang programa. Although, ang partido ng manggagawa ngayong gabi ay mag-overnight na sila doon sa may Holy Trinity Church sa balik-balik dito pa rin sa Maynila. At alas 7 ng umaga ay magjo-jogging daw sila patungo sa Espanya. Tapos pupunta sila sa may Plaza Miranda, doon sila magme-merge. Tapos magmamarcha papuntang Liwasang Bonifacio hanggang dito sa Mendiola. Pero karamihan pa rin ng mga isasagawa nilang mga programa, yung mga talagang mga isinusulong nilang mga causes ay katulad pa rin nung mga isinagawa na nila at ipinahayag na nila nung mga nakaraang taon dahil ito raw ang perennial problem na kinakaharap pa rin ng mga manggagawa hanggang sa ngayon. Okay, may mga hinarap si Pangulong Aquino ng mga labor leaders kanina sa Malacanang, no? Kabilang ba yung mga grupo na nandiyan doon sa mga humarap sa kanya? Yes, Jessica, yung Nagkaisa Labor Force, ito raw yung sinasabing grupo ng mga manggagawa na binubuo ng National Confederation of Labor, TUCP, Partido ng Manggagawa, at iba't iba pang mga grupo. At ito yung kabilang dito yung Partido ng Manggagawa na hinarap natin o nakasama natin kanina na naggawa ng kilos protesta dito sa Mendiola kanina. Jessica? Okay, maraming salamat, Mariz Umali.